Hello, kamusta tayong lahat? I praise the name of Jesus Christ, my Savior and Redeemer. I glorify the name of Yeshua, the commander of the army of the Holy God, for giving his life for us, his friends, and his kingdom that our Father Yahweh has given to Jesus will never end. And because of Jesus, we can now claim our inheritance, our birthright, as children of the Almighty Father, because Jesus introduced us to our Father, our Creator. We can now go back to our Father because of Jesus Christ. And I'm thankful of Yahweh, the Creator of heaven and earth, because He's always watching us, checking up on us, correcting us, so that we may be with Him. And I am thankful of the Holy Spirit. Jesus sent the Holy Spirit to us to comfort us, and to shower us with gifts and abundance every day. And so every day we must be grateful. Every hour, every minute, every second, every nanosecond, we must be grateful. Our Father is always waiting for us. And His love for us will never fail. Simula noon, even before the world began, even before He created us, He loved us already. And up to now, His love will endure for all eternity. So last time we read Judges chapter 20. It's about the war against the Benjamites, Israel's war against their brethren, the Benjamites, the sons of Benjamin. Kaya sila, they acted as one, they unite as one, para maparusahan ang dapat maparusahan, para maturuan ng lesson, para nang sa ganon walang gagaya ng ginawa ng mga tao sa Gibeah. Na yung Gibeah ay under ng tribe of Benjamin, sakop ng Benjamin, meaning Benjamites ang nakatira sa Gibeah. Instead na isuko ng mga Benjamites yung mga perverted men or the sons of Belial, in-enable pa nila, hindi nila pinarusahan, ipinagtanggol pa nila yung kasamaan, yung wickedness of their brethren. Kaya inalaw ni Almighty Father na makipaglaban ang children of Israel against the tribe of Benjamin.
So 3 days nilang inilabanan ang mga Benjamites. The first day, yung unang laban, talo ang mga Israelites against the Benjamites. Yung second round, talo na naman ang mga Israelites against the Benjamites. But the third round, nanalo na sila. And the Lord God purposed it to happen para malaman ng mga tao na tayo, lahat ng tao sa buong mundo, konektado tayo. Isa ang magkasala sa atin, lahat damay-damay na. Kaya may responsibility tayo sa kapwa-tao natin na pagsabihan, i-correct. Yun ang turo sa atin ng tatay natin. Kasi dapat mamahalin natin yung kapwa-tao natin. Hindi lang natin sasarilinin. Dahil si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit ay para sa lahat ng tao. I-proclaim sa mga tao ang truth. Ano yung truth? Si Jesus Christ. Jesus is the way, the truth, and the life. I-proclaim sa tao na para maligtas ang mga tao from eternal damnation, si Jesus Christ ang way, truth, and life, and He's the answer. May mga tao na maraming mga katanungan sa buhay, ang sagot, si Jesus ang answer. Example, may sakit. Paano gagaling? Si Jesus ang sagot. May problema. Anong ang solution? Si Jesus. Bakit si Jesus? Dahil ipinakita ni Jesus sa mga tao kung paano ang mabuhay dito sa mundo nang naayon sa kagustuhan ni Almighty Father. Kaya lagi ang sagot, si Jesus Christ. That's the reason also why the Almighty Father chose Jesus Christ. And He gave Him dominion over all things. Dominion, authority, and power, all things. And a kingdom that will never end. So dito na tayo sa Judges chapter 21. Dahil nga nagkaroon ng war against the children or the tribe of Benjamites, maraming mga lalaki ang namatay, mga Benjamites. So ang mga lalaki na nagtago sila sa Rock of Rimmon ng 4 na buwan. Ilan silang nagtago? 600 men. Ang dami nila dati. Umabot ng 25,000, 26,000. Pero ang natira na lang ay 600 men na nagtago sa Rock of Rimmon. So, syempre, apektado rin yung kanilang family. Pati na rin yung mga babae, apektado rin. Dahil lahat damay-damay. Kaya, yung tribe of Benjamin, konti lang sila, yung population nila. Kailangan nilang dumami. Pero yung babae sa kanila, kumonti din dahil apektado rin ng battle or war. May mga namatay din, no? Kaya dito sa Judges chapter 21, it talks about how the Benjamites had gotten wives. So basahin natin. Now the men of Israel had sworn an oath at Mizpah, saying, none of us shall give his daughter to Benjamin as a wife.
nag-promise yung mga men of Israel. Lahat ng tribe, nag-promise sila sa Mizpah na wala sa kanilang magbibigay ng babae para sa mga Benjamites, para maging asawa. Then the people came to the house of God, or Bethel, and remained there before God till evening. They lifted up their voices and wept bitterly. Nasaktan din syempre yung mga children of Israel. Dahil kapatid nila si Benjamin, kamag-anak na si Benjamin, kadugo nila si Benjamin. Nasaktan sila. Pero kailangan gawin na makipag-war sila against the Benjamites para hindi na pamarisan. Kung itong mga children of Israel, nasaktan sila nung pinarusahan nila ang Benjamites, si Almighty Father pa kaya ang hindi nasasaktan kapag pinaparusahan niya ang kanyang mga anak? Mas lalo na si Almighty Father. Mas lalong masakit para kay Almighty Father pag disobedient tayo sa ating tatay. Verse 3, and said, O Lord God of Israel, why has this come to pass in Israel? Lord, bakit nangyari to sa Israel? Umiyak sila. That today, there should be one tribe missing in Israel. Na ngayon, merong isang tribo or family ang magkukulang sa Israel. Dati 12 kami. Paano na yung mga Benjamites? Ayaw nilang mawala yung kanilang brethren or yung mga Benjamites. Mas lalo na si Almighty Father, ayaw niya tayong mawala. Pero matigas ang ulo ng mga tao. At hinahayaan na ni Almighty Father. Kung ano ang gusto ng mga tao, hinahayaan na ni Almighty Father. Ilang beses tayong tinuturuan ni Almighty Father. Itinatama niya yung ating mga decision sa buhay. Pero tayo na mismong umaayaw, tayo na mismong umaalis kay Almighty Father. Ayaw ni Almighty Father mangyari yon, pero tayo na mismo. Kaya hinahayaan ni Almighty Father. Verse 4, so it was on the next morning that the people rose early and built an altar there, and offered burnt offerings and peace offerings, saying, children of Israel, except the children of the Benjamites, or the Benjamites, hindi sila nag-offer ng burnt offerings tsaka ng peace offerings kasi nagtatago nga sila sa Rock of Rimmon. Verse 5, the children of Israel said, who is there among all the tribes of Israel who did not come up with the assembly of the Lord? Sino sa mga tribo ng Israel or sa family ng Israel ang hindi sumali sa assembly para kay Almighty Father, para maparusahan ang mga Benjamites? For they had made a great oath concerning anyone who had not come up to the land, to the Lord at Mizpah. Meron silang oath or promise kung sino man yung hindi sumama sa war against the Benjamites, saying, he shall surely be put to death. Mampapatay sila. Kasi hindi sila nakisali sa children of Israel para parusahan ang mga Benjamites. Ibig sabihin, tinotolerate nila yung kasamaan na ginawa ng mga Benjamites. Kaya pati sila ngayon, yung mga hindi sumama sa war against Benjamites, anong mangyayari sa kanila? Tinotolerate nila or ine-enable nila yung ginawang kamalian ng Benjamites. Wala ka man gawin, ine-enable mo pa rin. Hindi man ikaw kasali ron o nakipag-partake, pero binaliwala mo yung ginawa ng
brethren mo ng kasalanan, kasali ka rin doon. Di ba nakalagay sa Romans chapter 1? Tinotolerate mo pa, ibig sabihin nun. Kaya, ano ang kaparusahan? He shall surely be put to death. No? Di ba dito sa Romans chapter 1? Dito sa last verse, who knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death, not only do the same, but also approve of those who practice them. Hindi man sila kasali, pero hindi nila pinagsasabihan. It means to say, ina-approve nila yung practice ng kamalian. Kasi hindi sila sumali na parusahan or bigyan ng lesson ang mga Benjamites. Kaya anong mangyari sa kanila? He shall surely be put to death. So sa new covenant or sa New Testament ang nakalagay, mapupunta rin sa impyerno ang mga tao na hindi nagko-correct sa kanyang mga brethren dahil enabler or tinotolerate. Kahit mali, pumapayag kayo. Paano magbabago ang isang tao? Paano niya malalaman na mali siya? Paano mawawala ang kasalanan? Paano magtatapos ang kasalanan kung hindi ka hindi mo sinasabihan yung brethren mo na mali ang kanyang ginagawa? Verse 6, and the children of Israel grieved for Benjamin their brother, and said, one tribe is cut off from Israel today. Wala ang mga Benjamites. Kaya umiyak sila. Di ba pag ang isang bansa mayroong mga calamities na nangyayari? War or famine or kung ano mang mga tragic events na nangyayari sa isang family or sa news, di ba? Nakakalungkot. Ito pa kaya na war ang nangyari sa kanila? What shall we do for wives, for those who remain? Ano ang ibibigay nating mga asawa dun sa mga taong nabuhay? Dun sa nandun na nasa Rock of Rimmon na nagtatago. Seeing we have sworn by the Lord that we will not give them our daughters as wives. Nag-promise tayo kay Almighty Father na hindi natin ibibigay ang ating mga anak na babae para maging asawa nila. So wala silang way to procreate kasi walang mga babae. Kung meron man, konti lang, hindi yun enough para dumami uli ng madami ang mga Benjamites. Verse 8, and they said, what one is there from the tribe of Israel who did not come up to Mizpah to the Lord? Alin sa mga family or tribe sa Israel ang hindi sumali sa war against the Benjamites? Nagtanong-tanong sila, no? And in fact, no one had come to the camp from Jabesh Gilead to the assembly. So, ang napag-alaman nila, walang representative ang Jabesh Gilead sa assembly. Yung Jabesh Gilead, ito ay under ng tribe ng Manasseh. Kalahi ni Gideon at saka ni Jephthah dahil sila ay mga Gileadites, di ba? In fairness, itong kay Gideon at kay Japheth, Jephthah pala, sorry, Jephthah. Hindi pala Japheth, Jephthah. Gileadite si Jephthah at saka si Gideon. Napagod na sila sa war. Hindi na sila sumali. Pero hindi yun rason para hindi sila makipag-partake.
to correct the Benjamites. Since wala silang representative, ano ang sabi? He shall surely be put to death. Yung mga Jabesh Gilead. Verse 9, for when the people were counted, indeed, not one of the inhabitants of Jabesh Gilead was there. Wala kahit isa na representative ang Jabesh Gilead doon nagbilangan. O asan dito ang tribe or ang family ng ganyan. So, ito kami, ganon. Nagbibilangan ngayon, asan na yung mga Jabesh Gilead, walang nagtataas ng kamay. Walang sumisigaw na andito kami. So, wala silang representative. Verse 10, so the congregation sent out 12,000 of their most valiant men and commanded them, saying, go and strike the inhabitants of Jabesh Gilead with the edge of the sword, including the women and children. Dahil hindi kayo sumali to correct the inhabitants of Benjamin, or the Benjamites, kayo na mga Jabesh Gilead kayo, in-encourage nyo ba sila na magkasala? Kung ganon, papatayin kayo. Go and strike the inhabitants of Jabesh Gilead with the edge of the sword, including the women and children, kasama ang mga babae at bata. Damay-damay. Wicked ba yun? Wickedness ba yun? Paano may ko-correct ang tama kung ini-enable ng mga tao mamumuhay sa kasalanan ng mga tao kung gano'n? Kaya dito, iwa-wipe out yung Jabesh Gilead. And this is the thing that you shall do. Ito ang inyong gagawin. You shall utterly destroy every male and every woman who has known a man intimately. Ang papatayin ninyo sa mga Jabesh Gileadites, lahat ng lalaki at lahat ng babae na may asawa na or nagkaroon na ng katabi sa babae at lalaki. Papatayin. Yung babae, yung mga babae na nagkaroon ng katabi. So they found among the inhabitants of Jabesh Gilead 400 young virgins who had not known a man intimately. So ang itinira nila, mga virgins na babae na hindi nakasama ng isang lalaki. Itinira nila yon na mga Gileadites. And they brought them to the camp at Shiloh. Dinala sa camp sa Shiloh yung 400 young virgins. Pero yung mga magulang nila, babae at lalaki, pinatay. Ang itinira ay mga babae, 400 young virgins who had not known a man intimately. And they brought them to the camp at Shiloh, which is in the land of Canaan. Alam natin, no, yung Shiloh. Sakop ito ng Ephraim ba yun? Shiloh. Ephraim ba yun? Yes, sakop ng Ephraim yung Shiloh. Ayun o. Check yun sa map. Ephraim din yung Bethel. Kaya dito sila nag-encamp sa Shiloh dahil ito yung gitna at malapit sa katabi lang ng Benjamin ang Ephraim. Then the whole congregation sent word to the children of Benjamin who were at the rock of Rimmon. Nagpasapi sila ng salita para sa mga lalaki na nagtatago, yung mga men of valor, pero nagtatago na sila sa Rock of Rimmon. Wala silang mga asawa, nasira na o nasinog na ang kanilang mga bahay. And announced peace to them. Pinarusahan nila yung Benjamites, pero
pinatawad din nila, tinuruan lang ng lesson. Kasi ang gusto nila, yung mga sons of Belial or mga perverted men, isuko ng mga Benjamites. Hindi nila sinuko. Kung sinuko sana nila yung mga perverted men, hindi magkakaroon ng war against the Benjamites. Pero nagmatigas ang Benjamites, pininindigan nila yung kanilang kasalanan, protektahan nila yung may kasalanan, kaya inaani nila ang kanilang mga itinanim. May repercussions lahat ng mga ginagawa natin sa buhay. Kaya ganoon na nangyari dito kay tribe of Benjamin. Ngayon, nagpasabi ang whole congregation, lahat ng tribe of Israel, nagpasabi kay Benjamin na hindi na matuloy ang war, tapos na ang war. Kasi nakatago na yung Benjamin. Ibig sabihin na wala na silang panalo. Imbis na durugin nila yung Benjamin, pinatawad na kaysa naman mawala ang buong Benjamin, nag-iiyakan sila, di ba? Ayaw nilang mawala ang Benjamin, ayaw nilang magkulang ang kanilang mga tribe. Mahal nila yung brethren nila na Benjamites. Kaya they announced peace to them. So Benjamin came back at that time. Lumabas na sa Rock of Rimmon yung mga Benjamites. Ilan sila? 600, no? So Benjamin came back at that time, and they gave them the women whom they had saved alive of the women of Jabes Gilead. So yung mga babae na mga young virgins na nakuha na sa Jabes Gilead, binigay nila kay Benjamites or sa Benjamin para dumami uli sila. And yet, they had not found enough for them. Yung iba na mga lalaki, walang kapartner na mga babae or walang mga asawa. Wala silang kulang ang mga babae. Dahil nag-promise sila na hindi nabibigyan ng asawa or ng wives ang mga Benjamites. Ngayon, nung sinugod nila yung Jabes Gilead dahil hindi yun nakikisali sa war against the Benjamites, kinuha nila yung mga young virgins, yung mga magulang, mga men and women na may yung mga women na may mga yung mga women na hindi na virgin, pinatay yun. Ang hindi lang pinatay yung mga young virgins na ibinigay sa mga Benjamites para dumami uli sila. Pero kulang pa rin yung mga babae. Verse 15, and the people grieved for Benjamin, because the Lord had made a void in the tribes of Israel. Kaya nangyari itong bagay na to dahil sa parusa ni Almighty Father. The Lord made a void in the tribes of Israel. Walang mga bagay na nangyayari sa mundo na to na hindi na-allow ni Almighty Father, good or bad man, sa paningin ng tao. Pero kung tayo ay na kay Almighty Father, everything works together for good to those who love the Lord. Kagaya nito ng Benjamites, natuto sila na hindi na ulitin ang kanilang mga ginawa. Pinagsasabihan na nila. Meron na silang lesson. Kailangan tayong matuto pa. Kailangan pati magkaroon ng lesson para tayo ay tumigil na sa ating mga kalokohan. Yung ibang mga tao, kahit may lesson na, hindi pa rin tumitigil sa kalokohan. At dahil doon, eternal damnation ang kapupuntahan ng kanilang souls. Dito sa verse 16, then the elders of the congregation said, what shall we do for wives for those who remain, since the women of Benjamin have been destroyed? Wala na mga babae sa Benjamin, na-destroy na. Ano na ngayon ang kanilang mga asawa? Kulang sila eh. Puro mga lalaki, pero yung wala babae, meron nakuha, 400, no? Nasaan na ba yun? 400 young virgins from the Gileadites. Verse 17, and they said that there must be an inheritance for the survivors of Benjamin, that a tribe may not be destroyed from Israel. Dapat yung inheritance nila para sa mga survivors or mga natitira ng Benjamin, hindi dapat sila mawala sa mundo.
yung mga Benjamites. Sa kanila pa rin ang kanilang inheritance, ang kanilang lupa. Verse 18, however, pero, so, sabi nila, we cannot give them wives from our daughters. Hindi natin sila pwedeng bigyan ng sariling asawa dahil ng mga anak natin na gawing asawa nila. Mali ako. Hindi natin sila pwedeng bigyan ng asawa galing sa mga anak natin. Galing sa 11 tribes. Hindi pwedeng magbigay ng anak para maging asawa ng mga Benjamites, for the children of Israel have sworn an oath. Nagpangako sila, nagpromise sila. Anong promise nila? Cursed be the one who gives a wife to Benjamin. So, ang mga tao, pag nagpa-promise sila, ginagawa nila. Yung mga tao ngayon, pag nagpa-promise, hindi na ginagawa. so, ito, takot sila kay Almighty Father. Kaya pag nag-promise sila, ginagawa nila. Verse 19, then they said, in fact, there is a yearly feast of the Lord in Shiloh. Merong celebration every year for the Lord sa Shiloh, which is north of Bethel, on the east side of the highway that goes up from Bethel to Shechem, and south of Lebona. Merong celebration or feast. Pag may celebration or feast, syempre merong mga sayawan, no? Kaya nakalagay dito, verse 20, therefore, they instructed the children of Benjamin, saying, go, lie in wait in the vineyards. Binigyan nila ng instruction, yung mga lalaki ng Benjamin na wala pang mga asawa. Magpunta kayo, magantay kayo sa vineyards. Vineyards, taniman nyo ng mga grapes, no? Or tagawaan ng mga wine. Verse 21, and watch. And just when the daughters of Shiloh come out to perform their dances, kasi celebration, may mga sumasayaw. Hindi yung sayaw ngayon, ano? Yung sayaw na decente naman. Sa mga babae, ang sumasayaw. Nagpe-perform sila ng kalang dance kasi ito ay celebration for the Lord. Kaya decente ang kanilang mga sayaw, hindi malaswa, no? Then come out from the vineyards, and every man catch a wife for himself from the daughter of Shiloh, then go to the land of Benjamin. Yun ang utos nila. Kasi hindi sila pwedeng magbigay ng babae or anak sa mga Benjamites. Kaya inutos nila, doon kayo sa vineyards magantay. May dadaan doon ng mga daughters or mga babae ng Shiloh. Sila ay magsasayaw, magpe-perform sila. Sama-sama silang mga babae. Ngayon kayo, magantay kayo sa vineyard. At bawat isa, manghuli kayo ng asawa ninyo from the daughters of Shiloh. Kidnapping. Kidnapping yun, di ba? Kasi hindi nga sila pwede mabigay ng asawa sa Benjamites. Kaya yun ang inutos nila. Mangingidnap sila, manghuhuli sila ng babae para maging asawa nila. Then go to the land of Benjamin. Umuwi na kayo sa inyong land. After kayo makahuli ng babae para sa inyo. Sa pilitan yun. Verse 22, then it shall be, when their fathers or their brothers come to us to complain, that we will say to them, be kind to them for our sakes. Ngayon, syempre, kahit na ikikidnapin nila yung mga babae, diba? So, yung mga babae na yon, Israelite din yon. Pero, hindi naman nila ibinigay. Ano ang ginawa? Nangidnap sila. Okay? So, anong sasabihin nila? Be kind to them for our sakes. Pag may lumapit sa kanila na tatay o kapatid na lalaki ng mga babae, magrereklamo na kinuha ng Benjamites yung anak kong babae. Kinidnap nila. Oh. Ngayon, ang sasabihin ngayon nila, be kind to them for our sakes, because we did not take a wife for any of them in the war. For it's not as though you have given the women to them at this time, making yourselves guilty of your oath.
So, nangidnap sila ng mga babae, di ba? Ngayon, dahil nag-promise tayo na hindi tayo magbibigay ng babae, hindi talaga tayo magbibigay ng babae, pero ang gagawin ng mga Benjamites, mangingidnap sila ng babae. Ngayon, hindi ngayon kayo magiging guilty dahil kinidnap nila yung babae, hindi naman natin binigay, di ba? Kinidnap nila eh. Yun ang ibig sabihin nito. Pero yung mga women of Shiloh, mga Israelite din yon. Ang pagkakaiba, hindi nila binigay, anong ginawa? Kinidnap. Because we did not take a wife for any of them in the war, for it is not as though you have given the women to them. Hindi mo naman natin ibinigay yung mga babae sa kanila na itong panahon. Kaya, hindi tayo guilty sa ating mga promise na hindi tayo magbibigay kasi kinuha nila, hindi natin binigay eh. Yun ang kanilang rason, no? Utak, di ba? Verse 23. And the children of Benjamin did so. At ganun nga ginawa ng mga Benjamites. They took enough wives for their number from those who danced. Kumuha sila ng mga babae dun sa mga sumayaw sa celebration, whom they caught, nahuli nila, parang ano lang, di ba, nanguhuli lang ng isda, nanguhuli ng ibon, gano'n. Whom they caught, then they went and returned to their inheritance. Tapos ngayon, nung nakakuhuli na sila ng kanilang asawa, bumalik na sila sa kanilang inheritance, sa kanilang land. And they rebuilt the cities and dwelt in them. At itinayo ulit nila ang kanilang city. Dahil nga, nasunog, di ba? Sinunog ng mga children of Israel. Verse 24. So the children of Israel departed from there at that time, every man to his tribe and family. So natapos na yung war. Natapos na yung problema nila. They went out from there, every man to his inheritance. So, nagkanya-kanya na silang umuwi sa kanilang inheritance or sa kanilang lupain. Ibig sabihin, every man to his inheritance. Dahil bawat isang tribe, meron silang inheritance, dun sila umuwi. Sa kanilang land. Pag sinabing inheritance dito, land to. Ngayon, tayo, meron din tayong inheritance. Sabay-sabay sa atin ibibigay ng Almighty Father ang inheritance. Verse 25, in the last verse of the last chapter of Judges. In those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. So, ng mga panahon na yun, walang king, walang president, no? Walang mga police. Kanya-kanya sila kung ano ang sa tingin nila ang tama sa kanilang mata, ginagawa nila. At syempre, nakabase yon sa most ng kanilang ginagawa. Nakabase sa commands of the Almighty Father na ibinigay ni Almighty Father kay Moses. At pag nagkaroon ng kasalanan ang mga tao, syempre, merong mga parusa yon na nakalagay sa commands ni Almighty Father na binigay niya kay Moses. Pero kanya-kanya ang mga tao doon ng panahon na to. At kung meron silang mga desisyon na gagawin, gaya nung itong war, no, against the Benjamites, pupunta sila sa Bethel, lumalapit sila sa high priest. Nagkukonsulta sila sa high priest. And then yung high priest ngayon, ipagpe-pray. Tapos, ginagamit yung Urim at saka yung Thummim. Doon sasagot si Almighty Father. At yung kasagutan sa Urim and Thummim,
nabigay ni Almighty Father, kung ano man ang nandun, yun naman i-relay ng high priest sa mga children of Israel. Ngayon, hindi na natin kailangan pa ng Urim and Thummim. Bakit? Dahil nasa sa atin na si Jesus Christ. Siya yung ating high priest, si Jesus Christ. Siya na rin ang ating offering. Siya ang ating king, naghahari sa buhay natin. Kaya, kung ano man ang gagawin natin, itatanong natin kay Jesus Christ. Dahil kilala ni Jesus Christ si Almighty Father personally, dahil galing si Jesus Christ kay Almighty Father. Kaya nagtitiwala tayo kay Jesus Christ kasi we have faith in Him. We have faith in the Holy Spirit. And we have faith in our Father. At ibinigay sa atin ni Almighty Father ang kanyang mga salita. At si Jesus, salita ni Almighty Father, Word became flesh. At ngayon alam na natin kung bakit tayo buhay. Hindi lang para sa mga may taong may mga pangarap dito sa mundo, kundi dapat ang pangarap natin ay yung for all eternity. Si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. At yung mga wickedness, tatalikuran natin. Kasi, i-deny natin yung sarili natin. Take up our cross and follow Jesus. Lahat ng mga bagay na mga desisyon natin sa buhay, may mga repercussions, good decisions or bad decisions. Kaya kahit anong decision, ilapit natin kay Almighty Father. At sasagot sa atin si Almighty Father. Hindi natin kailangan pa ng Urim and Thummim. Sasagot si Jesus Christ through the Holy Spirit. Kaya dapat lagi tayo magpe-pray, magbabasa ng salita ng Diyos, para lalo natin makilala si Jesus Christ, para lalo natin makilala yung Creator natin. Dahil siya ang ating inheritance, ang birthright natin, ang ating real treasure, nakita na natin. Hindi ang treasure ay nasa mundo na to. Hindi ginto. Hindi mga gems. Hindi mga tambak-tambak na lupa dito sa mundo. Ang real treasure natin, si Almighty Father, dahil sa Kanya galing ang lahat ng bagay. Nakikita man o hindi natin sa ngayon nakikita. Naintindihan? Nakikita man natin ngayon o hindi man natin nakikita ngayon, lahat si Almighty Father ang gumawa. Kaya siya ang real treasure. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Hanapin natin yung tatay natin, kilalanin natin yung tatay natin, dahil inintroduce na tayo ni Jesus Christ sa tatay natin. Isinulat na ni Jesus Christ ang names natin sa kanyang book of life. Kaya makikita na natin ang ating inheritance. At sabay-sabay ibibigay ni Almighty Father yon. Ano lang ang kailangan natin? Magtiwala sa tatay natin. Our Father still do miracles up to now. He heals people up to now. Ganun din si Jesus Christ. Because Jesus Christ came from our Father. Kasama na ni Almighty Father si Jesus Christ. Even before He created this world. At kasama nila ng Holy Spirit. So, sino i-worship natin?
Utos sa atin ng tatay natin, si Almighty Father, si Jesus Christ, tsaka ang Holy Spirit. At utos sa atin ni Jesus Christ, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your might. Tsaka, kung mahal natin ang tatay natin, kaya na natin mahalin ang kapwa-tao natin at kaya na natin talikdan or talikuran ang mga kasalanan dahil mahal natin ang tatay natin, ayaw natin siyang masaktan. Dahil pag nagkakasala tayo, sinasaktan natin yung tatay natin. Thank you, and God loves us all so much.